Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kaya bang ibigay ang lahat-lahat sa Diyos? Kaya bang ipagkatiwala sa Kanya ang iyong buhay, ang bawat aspeto ng iyong buhay? Kung si Kristo ang tunay mong hari, pagkakatiwala mo sa Kanya ang lahat. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagduda, ng hina sa pananampalataya, sa mga pagkakataong tayo nagkasala at nakasakit ng ating kapwa, magbalik tayo sa Diyos, kay Jesucristo na ating hari, humingi tayo sa Kanya ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangattawanan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin, at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng 4 na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatawan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman, wala silang anumang
kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino nga ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangakong na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang buting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lamang nang di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-34 na linggo o kaya ay huling linggo sa karaniwang panahon. Kahapon po yung last Sunday at ito po yung mga huling mga araw ng liturgical year ng atin pong simbahan. Sa darating na linggo, bagong taon, bagong liturgical year, at sisimulan po yan sa Adbyento. Pero sa pagtatapos ng mga taon, ng mga araw ng taon na ito, ginagabayan po tayo ng mga pagbasa. At ang gumagabay po sa atin ngayong Lunes na ito ay isang balo, dukhang dukha. Pero siya ang nagbigay ng pinakamalaki. Nung panahon na yun, maraming nagbigay, makaginto, mamahalin. Talagang malalaki ang binibigay sa templo. Pero kahit malalaki ang ibinigay nila, sobra lang yun eh. Nung mga hindi na nila kailangan. Pero merong isang balo, 2 kusing ang binigay. Pero yun daw yung pinakamalaki. Kasi po, hindi po ang mata ng Diyos iba eh. Ang tinitingnan niya talaga yung nasa puso ng tao eh. Hindi kung gaano
nawala sa'yo, yung ibinigay mo, bagkus may natira pa ba? Kung may natira, edi okay. Pero dun sa balo, wala nang natira. Binigay niya lahat. Ito ay simbolo na binigay niya lahat upang ang Diyos ang humawak sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Wala na siyang ibang asahan. Yung 2 kusing, pwede niyang ipambili ng pandesal, ng pagkain, kahit papaano, makakakain siya sa araw na yun dapat. Pero binigay niya, Lord, ikaw nang bahala. Ito na po. Ikaw magpakain sa akin, ikaw mag-alaga sa akin. Ikaw ang magpala doon sa mga minamahal ko sa buhay. Ito po ay pagpapakita ng malaking pagtitiwala sa Diyos. Yun po yung ginawa ng babaeng balo. Kapatid, kaya bang magtiwala kay Kristo bilang hari? Naniniwala ka ba na talagang hari si Jesus? Na makapangyarihan ng Panginoon kesa sa mga pinag-aalala mo? Na mas malakas ang Diyos kesa sa anumang bagyo na dumarating sa buhay mo, kahit super typhoon pa yan? Nananalig ka ba, nagtitiwala ka ba na mas malakas pa rin ang Diyos? Naniniwala ka ba na God is bigger than your problems? Magtiwala ka sa Panginoon. Yung balo na ito, pinakita niya ang kanyang pagtitiwala. Wala nang natira sa kanya. Ibinigay niya ang lahat sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa kanya. Ang Diyos ang mag-aalaga, ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng kanyang pangangailangan. Ang ginawa ng balo ay pagtitiwala. Kanino ka ba nagtitiwala? Sa gobyerno? Sa ayuda? Sa kamag-anak mong may pera? Sa libre? Magpapasko eh. May tinanggap ka na bang libre? Wala pa tayo, ano? May nagbibigay ng hamon sa parokya. Hindi lang naman sa parokya, doon sa mga botante. Kasi election next year eh. Sigurado, may matatanggap ka ngayong Pasko. Doon ka ba nakaasa? Yan ba talaga inaasahan mo? Mairaraos ka ba nun? Oo, siguro. Baka ilang araw lang yun eh. Ubus agad yun. Pera man yan, pagkain man yan, ayuda man yan, isang sakong bigas man yan. Hanggang kailan ka may iraraos dyan? Magtiwala ka sa Diyos. Hindi ka lamang iraraos ng Diyos, bagos talaga. May saya, may kapayapaan, may kaligayahan, may purpose. Talagang makararaan ka makararaan ka sa buhay nang nakikita mo ang maganda, napakasaya na plano ng Diyos sa buhay mo. Kung magtiwala ka sa Diyos. Kaya bang magbigay? Masarap magbigay. Kapag nagbigay tayo ng bukal sa ating kalooban, lalo na sa mga nangangailangan, di ba kapanalig? Tayo rin ay pinagpapala. Nung last Thursday, nagpunta po kami sa kulungan, Genmas. Kasama ko po si Kuya Emil, yung nagbasa ng first reading. May kasamahan po kami, doon siya nag-birthday. May dalang pagkain, pinakain yung mga nakakulong. Ilan ba yung nakakulong noon? Mga nasa 50 ba? Mga nasa 50 po yung nakakulong noon. Tapos may cake. Ang kumanta po yung mga nakakulong. Tapos tuntua. Tuntua yung nag-birthday. Sarap. Hindi niya kilala yung mga nakakulong. Pero ang sarap ng pakiramdam na makapagbigay lalo na doon sa mga alam mong wala namang may babalik sa'yo. Kapanalig, masarap magbigay. Magpapasko. Baka pwedeng magbigay ka. Ano po? Kapag nagbigay ka ng yung galing sa puso, kailangan ka panalig, ha? Yung bukal sa kalooban.
magkakaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, at patutunayan sa'yo ng Diyos, kung mabait ka, mas mabait ang Diyos, at hindi magpapatalo ang Diyos sa kabaitan mo. Kaya kapag nagbigay ka sa pangalan ng Diyos, ibabalik niya yan, hindi doble, hindi triple, bagkus anong sabi ng Biblia, siksik, liglig, umaapaw ang tinatanggap ng tao na bukal sa puso, tumutulong at nagbibigay. Kaya po pala, ikaw, ako din, patuloy tayong tumutulong. Patuloy tayong nagbibigay. Ang sarap magbigay eh. Nagpapakita ng pagtitiwala at sa pagbibigay, totoo, lalo po tayong pinagpapala. Pero maliwanag, bakit ka pinagpapala? Para ikaw na pinagpapala ay lalo pang maging pagpapala ng Diyos sa mundo na ito. Huling mga araw ng liturgical year. Next year po ay kapag Sunday ay year K o kaya C. Kapag ordinary day ay taon 2. Tama ba? Ay hindi, taon 1 na pala. Balik ulit. Ano? Taon 1, taon 2. So next year yan, taon 1 ulit. Panibagong liturgical year. Pero bago matapos yung liturgical year, ano yung bagay na dapat mong bitawan? Yan. Ano nga ba yung nagdudulot sa iyo ng masama? Baka pwedeng i-let go mo na yan, kapanalig. Baka pwedeng i-offer mo na yan sa Diyos. Mga alalahanin, galit, takot, o kaya labis na pagkapit sa mga material na bagay, dadalhin mo pa ba yan sa Adbyento? Dadalhin mo ba yung masamang ugali sa Pasko? I-offer mo yan kay Kristong Hari. I-offer mo yan sa Diyos ngayong mga huling araw na ito. I-offer mo yan sa Diyos. Hindi mo kailangan yan. Nakasisira, nakapagdudulot ng kapahamakan. Baka pwedeng ialay mo yan sa Diyos. I-let go mo. Ang mga ito ay hindi nagdadala ng kapayapaan bagkos nagiging hadlang sa ating mas malalim na relasyon sa Diyos. Ano yung pwede mong i-let go ngayong mga huling araw ng taon, ng liturgical year? Bakit ka mag-let go? Kasi kapanalig, kapag ang dami-daming hawak ng kamay mo, hindi mo magagawang hawakan yung tunay na mahalaga. So we have to let go yung galit, takot, mga worries, yung mga pagiging makasarili natin. We have to let go para makakapit tayo ng mas mahigpit sa Diyos. Ang paanyaya ng Ebanghelyo ngayong araw na ito ay hindi lamang bitawan ang mga hindi mahalaga, kundi kumapit tayo ng mas mahigpit sa Diyos. Katulad ng balo. Naway magawa rin natin na ialay ang lahat-lahat sa Diyos. Hindi dahil marami tayong sobra, kundi dahil naniniwala tayo ang Diyos ang may hawak ng lahat ng ating kinakailangan. And it's okay. It's okay to let go. Hindi naman natin kailangan yun eh. Para lalo tayong makakapit ng mas mahigpit sa Diyos na magbibigay sa atin ng tunay nating kinakailangan. Tandaan mo kapanalig, hindi ibibigay ng Diyos lahat ng gusto mo. Pero kung magtitiwala ka, lahat, as in lahat, sobra-sobra pa, lahat ng kailangan mo. Hindi yung gusto mo lang, because lahat ng kailangan mo, pagkakalob sa iyo ng Diyos. Sa mga huling araw ng liturgical year na ito, naway matutunan nating magbigay ng may pagtitiwala.
magbigay ng may pagmamahal. Higit sa lahat, magbigay ng ating sarili, buong puso, buong isip, lakas at kaluluwa. Maibigay ang ating sarili sa Diyos. Kay Jesus tayo kumapit ng maigpit sapagkat ang Diyos ang tangi nating kayamanan na hindi kailanman mawawala. Amen. Inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat ng nasa kanya. Pinapaging mapagpakumbaba tayo ng kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay din nawa tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Ating itutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang, at mga ulila naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway may bahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo po ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan. At upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal.
Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong pagligap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan, inagalang ka paririto sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog. Nawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, aming Santo Papa, ni Onesto na aming Apostolic Administrator, mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Sus, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan. Peace be with you po. Kapayapaan sa inyo lahat. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, mawag ka sa amin, mawag ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, mawag ka sa amin, mawag ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng salimutan. Siya ang ating hari. Pinagpala tayo natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual.
O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami wag mawalan sa iyo, upang kami wag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa, kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao. Yumao na sa daigdig na ito at nananatili nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian. At pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Layo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu, at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan, at pag-ibig na wagas. Hiniling namin ito sa pamagitan mo, kaysa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose, na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo. Pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, nagpapasakop sa paghahari ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig bilang sangbayang tinawag ng awa, tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklud at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banala na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din pinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramento et ergo cieloi et antiquum documentum obocera tritui estet vides supplimentum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus ono virtusque siret benedictio possidenti abuntroque compassit launatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestisti eis, Omne dignamentum bensehabente. oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis iutas inshamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si
Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,